Magandang araw muli mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Ngayon po ay magbalik-aral tayo para sa darating nating pagsusulit. Ang post-test para sa second quarter sa Araling Panlipunan 5. Makinig po lang mabuti dahil lahat ng babanggitin ni teacher ay lalabas sa darating na pagsusulit. Atin ang simulan. Una, kolonyalismo. Ito ay tumutukoy sa para ng isang makapangyarihang bansa upang sakupin o mapanatili ang kapangyarihan ng isang teritoryo. Kolonya, tawag sa mga nasakop na lugar ng mga Europeo. Expedition, tawag sa naglalayag, naglalakbay o di kaya tumutuklas ng mga bagong lupain. Krusada, isang ekspedisyong militar ng mga Kristiyano na naglalayong iligtas ang Holy Land o ang bansang Israel laban sa mga Muslim. Reconquista, tawag sa malawakang pagpapalaya sa mga Muslim sa Europa na pinangunahan ng Portugal at ng Espanya. Merkantilismo, tawag sa patakarang pangkabuhayan na nagsimula sa Europa na tumutukoy sa pagkikipagpalitan upang dumami ang yaman. Constantinople, ang dating pangalan ng Istanbul sa Turkey. Sultan Mehmed II, ang namuno sa Imperyong Ottoman na sumakop sa Constantinople noong 1453. Marco Polo, isang Italianong mangangalakal at manlalakbay na naninirahan sa China sa loob ng 20 taon. Fra Mauro, isang Italianong monghe na gumawa ng isang bagong mapa ng daigdig na nagpapakita ng hugis ng mga kontinente ng Asya, Afrika at Europa. Juan Diaz de Solis, isang Espanyol na manlalayag na unang nakarating sa Rio de la Plata. Papa Alexander VI, pinuno ng simbahang Katolika na nagpalabas ng Intercaiteria. Goncalo Velho Cabral, isang paring Portugis na unang nakarating sa isla ng Azores. Christopher Columbus, isang Italianong manlalayag na unang nakarating sa isla ng Cape Verde. Herman Cortes, isang Espanyol na manlalayag na unang nakarating sa Mexico. Vasco Núñez de Balboa, isang Espanyol na manlalayag na unang nakarating sa Karagatang Pasipiko. Bartolomeo Diaz, isang Portugis na manlalayag na unang nakarating sa Cape of Good Hope. Haring Afonso V, pinuno ng asiwa sa paglulunsad ng mga ekspedisyon ng Portugal taong 1432 hanggang 1481. Ferdinand Magellan, isang sundalong Portugis na tumalikod sa kanyang bansa at lumapit kay Haring Carlos I ng Espanya upang imungkahi ang ekspedisyon patungong Moluccas. Antonio Pigafetta, isang Italianong manunulat na isinama ni Ferdinand Magellan sa kanyang ekspedisyon para tuklasin ang Moluccas.
March 6, 1521, dumating sa Guam ang pangkat ni Ferdinand Magellan. Miguel Lopez de Legazpi, may tuturing na may pinakamatagumpay na ekspedisyon pagkatapos ni Ferdinand Magellan. Humabon, pinuno ng Cebu na nakipagsanduguan kay Ferdinand Magellan. Lapu-Lapu, pinunong Pilipino na gumapi kay Ferdinand Magellan. Philip II, ang hari ng Espanya na nagbigay sa Maynila ng titulong magbonyi at laging tapat na lungsod. Enrique, isang katutubong Malay na tagapagsali ng salita sa ekspedisyon ni Ferdinand Magellan. Juan Sebastian de Elcano, kapitan ng barkong Victoria na nakabalik sa bansang Espanya. Lacandula, pinunong katutubo ng taga-Tondo na nakasagupa ng puwersang Espanyol na pinamumunuan ni Martin de Guete. Antonio Pigafetta, ang tagapagtala sa mga nangyayari sa panahon ng paglalakbay ni Ferdinand Magellan. Ruy Lopez de Villalobos, ang pinunong ekspedisyong Espanyol na nagbigay ng pangalang Las Islas Filipinas sa kapuluan ng Samar at Leyte. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Hanggang sa muli, huwag kalimutan ang napag-aralan dahil lahat ng ito ay lalabas sa darating nating pagsusulit. Maraming salamat sa pakikinig at panunood.